Good day, everyone. I am Mindel Timonton, and I am here to demonstrate what I know about Git. So, kabulo naman tanong sa kagamit ang Git sa tuwa. So, karon i-share na ko sa inyo akong nabaon about sa Git and some tricks para kuan mas mapadaling pagsabot sa inyo ha. So, kung mo ingon tag Git, kung mogamit tag Git, so may mga kailangan na to. So, ang pinakauna natong i-install is ang Git mismo. Ang Git, ang Git, imo na siya ang kuan sa command line nimo. Mo na siyang command na imong i-type sa imong kuan command line and then kuan may mga specific command yan na po siya specific action. Pero ang main purpose jud rin sa Git kay kuan para maka-save or maka-publish og data. Pwede sa ang Git nagamit siya sa kuan mga dagko nga kumpanya or company para kuan mag-collaborative work. Kay for example, kung walay Git, ako og ang another person. So for example, na may project duha, so collaborator mo sa project, unya distansya mi. So ang Git ginagamit siya kay para collaborative mi. And most of the time, kay kuan, Git, ang Git karon kay demand siya sa mga company. Kay kung mo tan-aw ta diri sa kuan, sa Google mo search tag Git job entry. So na jud ang Git permi or ang version control system kay tanan man pati deployment magtuyok sa Git. So pinakauna natong buhaton is pinakauna mag-sign up sa kuan, GitHub. So nakoy GitHub dire, nakabuhat ako. So dali ra man magbuhat, pwede rin niya YouTube kung saan pagbuhat og GitHub. So nara, mo ni akong GitHub. And then dire sa repositories na ako, mabuhat og bag-o para sa tong demo. Mind you guys kailangan na to mo-install og Git. So naro, mo search sa diri, Git installation. Magkakaroon ni mo loading niya ako net, kay medyo hinay siya. Nara, mato mo diri nga page, piliin sa mga OS kung naka-Mac mo, Linux, or Windows, pero excuse me, mostly kita Windows mo jud ta kay mao may kuan default nakadali ganito nya pilion ta ning WinGit for Windows 64 setup. So kani tagaan kaniya installer unya ang install niya kay kaning bash nara. So kung nana may bash, kung search niyo yung bash diri sa taskbar ninyo, pasubot ana successfully install ang inyong Git. Para pod ma-double check, mo ta diri sa terminal, new terminal, nara. So akong ginagamit na terminal sa VS Code is kun siya Git bash. Nag-Git bash ko kay para siya sa Git niya. Good sa butang nga terminal so gina-recommend ako siya. So ato pinakauna buhaton is Git-V. So as you can see na ako diri Git, naka-install na siya. 2.62 akong version. And then kung naka-set up na mo Git, nakabuhat na mo Git, unya na namoy account, ang pinakaunang buhaton is mabuhat mo repository. So pangalan ko ni siya demo repository. Tara. And then create. Nakita niyo dire na siya yung more tutorial dire. Mao na siya sundan ninyo. Or pwede po niyo sundan ni akong pagkasunod sa akong video. So, dire sa VS Code, ang pinakauna kong buhaton, mo-open ko folder. And then, dire sa C, mubuhat ko folder. Nang nagbuhat mo folder. Di para, if ever mga kong reference or magpractice-practice ko, or ako mga file kay kuan, gusto na ko-organize siya, magbuhat ko folder. And then dire, akong buhaton dire is pangalan na ko siya, Git demo. And then, select folder na to, tara. So, natay folder. Pero karon kaning local na to, o dapat, makonect dapat siya. So, saan to siya pag-connect? Pinakauna, mo git init ta. Ganun mag-git init naman ta. So, kailangan na itong mag-git init para makasugod tag buhat og command nga inline sa git. So, need siya mag-init yung ka pinakauna. Mo na pinakauna ng buhaton ang mag-init. And then, diri magbuhat ko diri file. Kaya magbuhat ko file.
Kay kung di man ko mabuhat og file, wala man ko'y i-push dito sa kuan sa online. So dire, mabuhat ko dire readme.md. And then moingon ako dire kuan first git demo. I-save ko na. And then bago ko mag-git add, ako lang i-connect ning local nato og kaning ato ang online nga repository. So unsaon man? Pinakauna, atong button is kani nga command, sundan na ninyo. Git remote add origin. Pagkahuman nimo butang ana, maadto ka dire sa web nimo, kaning link sa imong repository which is na dire, atong i-copy and then paste. So karon connected na ang atong local repository ug ang online nga repository. Para ma-confirm siya, ang atong buhaton is mo type na command. So optional na siya kung gusto niyo ma-confirm ha. Pero gina-recommend ko ni na command nga ma-familiarize ninyo kay para ma-determine ninyo kung ang local ninyo ug ang remote repository nga nasa online is connected. So git remote -v Sonara. Sonara, connected na ang ato ang local sa ato ang online nga repo. So karon mag-git status ta. Nara. So kung makita nyo dire, natay ang track file dire, ang readme.md. And then kung nanabutay i-add rin nga file, kumuingon to dire kuan marryme.md and git status ta again, duha na. Ang pasabot ana kay na kay untrack nga file. Ang untrack nga file mao na ang mga wala pa nimo na-add sa repository nimo or ang bago nga gibuhat or bago nga entry. And then karon i-click na to or i-type na to ang git add dot kay para ma-add ang tanan mga untrack nga files. Git add dot and then mo git status sa ta. Nara. Pasabot na kung mo green na siya kay gani ha pula man siya, na-add na to siya sa QE para i-add na to. So pasabot ani prepared na ang ato ang kuan mga file nga i-push na to sa atong remote repository. Para ma-cover siya murag muhunat or ma-initialize siya, mo-add tag comment. So i-commit ato siya na pudrod. Git commit -m nya bisag unsa rin na comment. So akong ibutan rin is hello, love, goodbye. So as you can see, niga na siya and maad itong comment pag i-push nato ang ato ang mga file. And then git push. So ay mo kabala ka ani at first tagaan mo niya an ingani nga command kay first time ninyo mag-push diri sa repository. So ang buhaton ninyo ron, kuhaon ninyo ning link, copyhon ninyo ay kaning command ay i-paste ninyo and then boom, na-post na. Excuse me. Na-post na or na-push ang atong mga file. Dapat makita ato diri si marryme.md o readme.md. Refresh. So, nara. So, maora to ang basic sa Git. So, ato siya kadali, no? So, ma-review ta ang Git kay para pang collaboration o ang para push putag mga file nato sa cloud. So, for example, kung natay project, aron di siya mawala, natay copy, pwede na siya ibutang sa Git. So, that is all for this video. So, up next tutorial will be about branches. So, tudang tamo sa paggamit sa mga branches. Kunya, unsaon siya pag-merge. And then, unsaon pod pag-create o delete og branch. Pati ang pag-move og branch. So, maora to. Thank you for tuning up. Goodbye.